8 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga, mga ka-partners. Nagbabalik po ang Pulso ng Bayan sa mga oras po ito. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Virgilio Garcia, isa pong dating retired general po ng Armed Forces of the Philippines Reserve Force at AFP Direct Commission CL82. Sir Attorney, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama dito po sa Pulso ng Bayan ng SMNA. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Sir Jude, Sir Admar, at magandang umaga rin po sa inyong mga tagapanood dito sa ating Pilipinas at sa ibang bansa. Oo, Attorney, si Jade po ito. Ano ho ba yung reaction po ninyo muna doon sa naging kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagkaroon ng courtesy resignation sa lahat po ng kanyang mga gabinete, miyembro po ng kanyang gabinete at kahapon din, marami na rin ang tumugon sa kanyang kautusan. Ano ho bang reaksyon po ninyo dito muna? Maganda po yung ginawa niya. Napapanahon na irepaso niya yung performance ng kanyang gabinete dahil mukhang hindi siya na-advise ng mabuti. Kaya marapat na gawain niya yon para makapamili siya muli ng mga tutulong sa kanya sa huling hakbang, sa huling yugto ng kanyang pagkapangulo sa ating bansa. Opo, hindi ho ba ito makakaapekto? Ano po bang magiging implikasyon po nito sa operasyon naman po ng mga departamentong pinaghahawakan o minamanage nga po nitong mga cabinet members? Well, proper turnover lang naman po yun. We look at it positively na it's going to produce better results for him and ultimately to the Filipino people. Opo, naniniwala ho ba kayo na dahil nga sa yung pagkatalo ng mga inendorso po niya mga senador ng alyansa nung nakaraang eleksyon ay itong hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos ay kanyang ginawa? Maaaring may kinalaman doon dahil very poor yung showing, no? Hindi impressive for an administration tapos midterm election. Usually pag midterm election at ikaw ay very popular president, maganda yung showing ng mga senatorial candidates mo. So he's trying to show siguro na everyone that is trying to do something about his governance, because it's very reflective of how he performed during the first phase of his presidency. Opo. Sa tingin po ninyo, dito sa mga cabinet members na meron po ang Pangulong Bongbong Marcos, alin o sino po sa kanila o alin pong ahensya kaya ang nakikita po ninyo na nakaapekto ng malaki sa kanyang performance? Honestly po. Yes, sir. Honestly po, I think the Department of Justice, the DILG, the National Security, Department of Defense, probably, yung mga sinangguni niya at mga nagpayo sa kanya ukol sa hakbangin sa alam mo na yung pagpapadala natin ng ating dating pangulo sa ibang bansa para doon usigin. Kasi meron naman tayong mga hukuman dito, meron naman tayong working justice system. It's reflective of his confidence on the 15 magistrates of the Supreme Court. To me, in my view. Bukod po dyan, yung pag-aresto, yung mga ahensyang involved nga, umano, dito nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ipinadala patungong The Hague, Netherlands, doon naman po sa issue ng bigas sa agrikultura. Ano sa tingin po ninyo? Well, mahirap ma-attain yung kanyang pangako na 20 pesos. Kasi doon mismo sa mga ahensyang involved, meron silang internal problems. I think that has to be resolved as well. Yung farm to market, malaking bagay yun eh. That one I think has to be addressed, no? Kasi yun yung nagpapataas nung presyo. Pagkatapos, sana hindi lamang pagpapababa ng presyo yung kanyang tinitignan, sana pa yung pagiging self-sufficient ng mga farmers natin, yung hindi na kinakailangan tulungan. Yun yung, kumbaga kung huwag mong bigyan ng tinapay, turuan mong gumawa ng tinapay. Parang ganon, yung idea ko. Oo. So sa tingin po ninyo, Attorney,
malaki yung naging epekto po nito. Baga nakapagpahila, nakapagpabagsak sa performance o sa rating ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga aksyon dyan sa Department of Agriculture. Pangako mo kasi yun eh. Kumbaga, hindi ka naman hininga ng ganyan ng Pilipino eh. Binoto ka, nagtiwala sa'yo, binigyan ka ng second chance, nangako ka ng 20 pesos. Kailangan talaga hanapan ka ng resulta ng mga tao. So, malaking impact yan doon sa kanyang liderato na pag-produce niyan. Pero, tingnan natin, dito sa second phase ng kanyang pamumuno sa ating bansa. Opo, pinag-uusapan pa natin yung mga possible. Hindi na natin pinag-uunahan ang Pangulo, pero sa tingin lang po ninyo na nakikita po ninyong performance ng mga ahensya po ng gobyerno na nakaapekto nga dito sa rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa bigas, attorney, yung mga pangakong pabahay na ibibigay ng Pangulo para sa mga kababayan natin, mga 6 na milyon ata yun kung hindi ako nagkakamali. Maliban doon meron pa siya mga pangakong hospital na ipagagawa sa Visayas and Mindanao para mailapit yung serbisyo sa mga tao. Hindi pa nangyayari yun at wala pang kahit drawing yata na panimulan doon para matupad yung mga pinangako niya dun sa kanyang unang State of the Nation. Sakla ho ba yan sa Department of Health na proyekto? Siya nangako noon sabi niya ilapit natin para una-una, halimbawa yung serbisyo, yung heart center, meron tayong heart center sa Visayas, meron tayong heart center sa Mindanao. Para hindi kailangan dito kayo pupunta sa Maynila, yung ating mga veterans, no? Kung ikaw ay veteranong nasa Mindanao at kailangan mo nang magpagamot, pupunta ka ba ng Maynila para magpagamot ka rito, para pumunta ka sa Veterans Memorial. Yung ganung mga pangako niya yun. I remember very succinctly na sinabi niya yon noon na kailangan ilapit natin ang serbisyo sa taong bayan. Wala pa nangyayari dun sa mga along that line. Oo, at siguradong tatamaan po niya ang issue na yan ay ang DPWH o ang DOH. Yung dalawa, DPWH, DOH. I think it's the whole one. Kaya marapat lamang na magrepaso siya at magpalit siya na yung makakapag-deliver sa kanya ng kanyang mga deliverables na kanya ipinangako nung panimula ng kanyang pamumuno sa ating bansa. Oo, papaano naman po yung mga pangako niyang flood control projects sa tingin po ninyo? Yan, medyo nung una kasi naniniwala akong maganda yon pero sabi ko kasi hindi naman dito lang sa atin bumabaha, no? Ibang bansa man, mga mas magagaling na bansa kaysa sa atin, binabaha din sila pagka umulan ng masyadong malakas. Pero kung meron tayo kasing magandang efficiently working na drainage system, flood control system, nakita nyo ba yung ginawang kalsada dun sa Davao? It works as protection also ng mga residente from the waters coming in. Yung kalsada na ginawa sa gilid ng dagat, yung parang boulevard nila. Yung mga ganong klaseng flood control, yun yung mga episyente na Oo, pero nakita ho ba ninyo yan, baga, dito sa administrasyon ito, nakikita nyo po ba na isa rin po yan sa mga dahilan na nagpahila doon sa rating ng Pangulong Bongbong Marcos? Opo, dahil walang tangible na as of this time, no. Midway sa kanyang presidency, wala tayo nakikita mga bagay na walang tangibles kulang tayo sa kalsada, pangit ang traffic system natin. Magulo Opo. Doon naman po sa budget, nang nakaraan, di ba? Yung pinirmahan ng budget, may mga nakita, may nadiskubre na mga blank items. Ano naman po yung nakikita po ninyo? Possible ba ito isa sa mga dahilan rin ng paghila doon sa performance or rating ng Pangulo? Maaari pong it's contributory kasi nakaka-erode po ng tiwala ng taong bayan yung mga ganyang pangyayari na maaaring hindi man niya nalalaman. Yung mga taong sumusuporta sa kanya, yung mga taong kaalyado niya, dapat nag-iingat sa ngayon lang po nangyari sa history natin na merong ganyan na blanco na na-aproban, na napirmahan at pagkatapos ang mga nagpipil in the blanks yung mga tao lamang nila doon sa
may proseso po yan na dapat sinusunod. Opo, opo. At maging dito sa communication ng Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin po ninyo, hindi ho ba dapat yung sa communication department ng Pangulo, sila mismo ang nagpapahatid ng mga impormasyon, mga bagay na nagbibigay kalinawan sa mga kababayan o tumutulong na tugunan yung mga haka-haka, mga nagkakalat na mga fake news about sa government. Pero nakikita po ba ninyo na magandang naging performance ng communication department ng Pangulo? With all due respect po dun sa taga-deliver ng mensahe ng Pangulo, I think kailangan po natin ng mas amiable, mas personality ng tagapagsalita ng presidente na tinatanggap ang mga komento, hindi pinaparis. No, hindi yan tennis na pag tira sa iyo ibabalik mo I mean, I think that's the way I see it. You know, yung ipapaliwanag, tatanggapin, ayusin, hindi without well, siguro, what comes to my head right now is the word sarcasm. I apologize for that, pero that's how I see it. Na parang sarcastic sagutin ba? Ipaliwanag mo bakit gano'n ng maayos. So that is acceptable. Hindi yung lang yung mga tao na out of respect for your position na lang sila. You know, ito yung mga bagay-bagay na hindi maganda para sa atin. Hindi rin maganda para sa atin yung magbo-volunteer ako ng isang issue nung nakaraang halalan. Ang daming ginipit na tao na hindi mo tuloy nalaman ang tunay na damdamin ng mga mamamayan. No? So, there's a lot of things that needs to be addressed. I don't know if remaining 3 years will be sufficient to address all those. Opo. Nako, delikado pala. Itong mga ilan lamang sa mga ahensyang nababanggit po natin, yung mga issue na nababanggit po natin, dahil sigurado yung mga ahensyang tatamaan nito ay posibleng mapapalitan ng sisibakin yung sino man ang namumuno dyan, attorney. Parang major revamp I think is what needs to be done. Delivery ng mga Opo. Very poor. Kasi yung trabaho nila reflected on the president. So okay lang na, pero kailangan humanap si presidente nung may integrity na at saka talagang performer na replacement. Kasi kung papalitan mo rin lang yan ng wala rin. Opo. Hindi political patronage, hindi kaibigan sa politics, hindi kaalyado sa politics, kundi yung talagang known for its integrity, known for good performance. Mga ganon yung kailangan niyang hanapin na pagka nabanggit yung pangalan, yung mga tao will rest assured that this guy is going to deliver what needs to be done. Opo. Kaya yung mga kababayan po natin, attorney, naaalala po nila yung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pansin po ninyo yung miyembro po, yung line-up ng kanyang gabinete ay halos na lahat ay nasa military, mga opisyal po ng militar, mga kasundaluhan. Ano bang masasabi po ninyo dyan, attorney? Wala naman pong issue doon kasi yung siguro si Presidente Rodrigo Duterte kumuha ng karamihan nasa hanay ng militar kasi ito yung meron siyang kumbaga ang confidence niya is lumaki itong meron training lumaki ito na merong sistema, lumaki ito na merong sinusunod na patakaran and it's producing very good results. So walang problema yung kabinete niya, karamihan retired general. Hindi dahil po sa hindi ho being biased yung aking pagpapaliwanag, pero ito po yung mga taong time tested that has delivered very well to the Filipino people, that has served the country faithfully and loyally. Opo. Yun lang po yung pwede kong masabi doon, na hindi po dahil sa
Nandun po yun, kung po yun kumbaga that is the prerogative of the leader to choose his team. Kung doon po siya confident because kita naman po natin yung mga pinagdaanan niyan. Ano po? Tsaka wala naman po ako nakitang kumuha siya ng retired general na naging membro ng kanyang gabinete na hindi nag-deliver mabuti. Kung meron bang hindi nag-deliver mabuti, tinanggal niya po agad yun. Pinakasuhan niya po yun. Opo. So sa madaling salita, attorney, mas advantage na yung hanay ng miyembro ng gabinete po ninyo galing po diyan sa grupo o sektor na yan na banggit po ninyo. Meron pong advantage na yun yung tinignan siguro ni Pangulong Duterte na the advantage is that meron itong kumbaga sa release ng trend, meron itong release ng trend from the time that the mission is given until the mission is accomplished. Meron silang track na sinusunod. And that track is time tested. Nakikita naman na it delivers result. But that's not to say walang or kukonti ang from the civilian sector na magaling mag-deliver. Marami tayo dyan, marami tayong coming from the civilian sector na mahuhusay, yung mga graduate ng mga magagandang eskwelahan. Okay naman. For example, nung panahon ni Presidente Duterte, si Secretary Guevara yung kanyang DOJ, so yung SOJ niya, and very very competently performed his function and supported the president doon sa yung mga ganun po others there are others also in his cabinet na talaga namang sino po ba masasabi ninyo doon sa gabinete niya ang hindi nag-deliver? Marami nga po tayo mga na-deliver na serbisyo sa ating mga kababayan dahil sa mga taong pinili niya tulungan siya na i-deliver yung kanyang vision. So, meron mang mga nalihis na mga ilan-ilan, alam nakita naman po natin, mabilis din naman tinanggal niya kahit na kaibigan niyang matalik nung na medyo na involved sa question. Hindi naman po sinasabing totoo, pero once you're kumbaga parang meron ka ng you're tainted. Sabi niya, mabuti pa, wag na muna, pare. Pinalitan niya. Meron ganon. And this is the same expectation I have of President Bongbong. It's just that, it's unfortunate that this second chance that the people gave him to redeem the good name of his father, mukhang it's turning out to be, siguro baka sabihin natin it's still too early to judge him right now, but at the moment the performance is, very poor. And it's very far from doing justice to the good name of his father. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami kasi yung mga komento, reaksyon ng ating mga kababayan. Iba-iba po ang kanilang mga komento. Tulad na lamang nasabi, scripted lang daw. Ang iba naman, paraan lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos na ilihis naman sa tunay na issue ng bayan at maraming iba pa na yung mga negatibo na hindi nila nagustuhan din itong hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon? Hindi po paglilihis kahit anong lihis siguro yung gawain niya, hindi malilimutan ng tao. Malaking bagay po yung napakalaking pagkakamali po yung pagkakapadala kay Presidente Duterte sa The Hague. Isa po ako sa unang nag-react doon, and I say that is a betrayal of the Filipino. Hindi mo po mapagtatakpan yun and that is very hard to forget because under the Constitution, the mandate of the President is to serve and protect the people wherever they are, the Filipino wherever he is found in the world. Meron nga pong mga DH, may mga pupugutan ng ulo, pinipilit natin bawiin para maligtas natin Ang nangyari dito sa atin, nandito, diniliver natin, wala man tayo obligasyong mag-deliver ng kahit sinong Pilipino, kahit kanino sa labas ng bansa para doon usigin. Dahil meron tayong justice system that is very dynamic, very, very alive, yung ganun po. Paano mo po pagtatakpan yung mga ganong klaseng pagkakamali?
Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sir, kamusta po yung inyo pong inihain na graft laban dito sa ilang leader ng Kamara po? Kaugnay sa insertions doon sa 241 billion pesos na budget. At the moment po, naka in limbo yung aming complaint dahil to the ombudsman, with all due respect to him po, it is a prejudicial question yung constitutionality ng budget. Kumbaga kasi nag-file sila Attorney Vic ng questioning the constitutionality of the budget. So in the view of the ombudsman, that has to be resolved first bago nila dinigin yung complaint na final namin for falsification of legislative documents. So we respect him and sabi namin, sige, although kami hindi naman kami nag-agree totally, but we said pakita natin yung sige, so hindi na kami nag-react dun sa decision, sa naging decision ni Ombudsman Martires, no. Sabi niya, this is to me a prejudicial question. Di sige po, tuloy muna natin yung kila Attorney Vic doon sa Supreme Court, and then after that, mas malakas nga po pagbalik pag sinabing unconstitutional, di sigurado pong ano pa ang pupuntahan ng kaso pagka ganun ang naging desisyon ng Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating laban para sa against corruption. Opo, may update na po ba kayong nakuha? Kasi nga po, di ba, ang pinakabago sa Supreme Court, though na-postpone ito, bago pa sana ang election, mayroong nakaschedule. Tapos after election, meron din nakaschedule. Kaso nga, muli po itong na-postpone na attorney. Marami din po ang nakaabang dito na taong bayan para at least once and for all, malaman talaga dahil maraming nagsasabing itong 2025 budget ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan daw. Maari pong yun ang opinion ng marami, yun din po ang opinion namin, pero that is a conclusion of fact. Antayin po natin na ma-resolve ng Korte Suprema with all due respect to them kasi yung pong kaso is pending with the Supreme Court, and siguro po hanggang doon yung mapag-usapan natin bago tayo alam po ninyo yung ating we have limitations for discussing mga cases that's pending with the court. Opo. Attorney, dito naman po bilang dating nasahanay po ng militar sa katatapos lang na eleksyon, nagkaroon po ng unang pagboto ang mga nasahanay ng pambansang pulisya at sa militar po 51,000 all in all ang lumahok sa local absentee voting out of 57,000. Kabilang na rin po dyan ilang mga uniform personnel pa, government employees, mga miyembro ng media. At lumalabas po doon sa boto, resulta ng botohan sa local absentee voting, ang kanilang pagpabor dito po sa mga pambato ni former President Rodrigo Duterte. Anong nakikita mo dito, Attorney General? Meron pong spokesperson ang AFP. Ako po, yung sasabihin ko sa inyo is my own personal opinion, my own personal perception of the results of the election. Kasi hindi po ako tutol doon sa panimula pa lamang sinasabing ginigiit na we are apolitical, we are non-partisan. Tama po yun talagang kailangan the armed forces of the Philippines should be non-partisan. It cannot be apolitical because we belong to a political tayo di ba? So Filipino tayo, so that in itself is already a body politics. So masasabi ko lang po, yung being non-partisan, bawal ka lang pong mangampanya. Pero ang nangyari po kasi, yung hindi malinaw yung naging instruction, hindi malinaw yung hindi rin naiintindihan ng mga nag-implement, parang ang nangyari po ngayon, hindi na tuloy naramdaman ng Armed Forces of the Philippines, nasaan ba ang ating hanay kung sila ba ay dito o doon. So yung result came as a surprise siguro to some of the leadership sa Armed Forces. Kaya ganon. So gusto ko nga po sanang maggawa ng
my own opinion about what happened, yung kung paano dapat ini-implement yung non-partisanship na yan. Yung being partisan po kasi is when you belong to a party and when you kumbaga parang ikinakampanya mo yung partido na yon. Pero yung pong pag-speak out, yung pag-participate in the electoral process should not be curtailed. They should be allowed to, because boto rin yung mga yan. Kita nyo yung ganong klaseng boto. Dapat po sa kampo meron ding pinapayagan, in my view po, merong pinapayagang mga kandidatong mangampanya at pinapayagan ng mga sundalong makinig, because they are still part of the electoral process, with being Filipinos. So, on hindsight, ito po yung aking opinion na dapat siguro, moving forward, these are things that needs to be taken up with the AFP leadership and the National Defense leadership natin, no? So, mari pong talagang yun ang sentimento ng Pilipino, na yun ang mga kandidatong gusto nila, and maybe epekto na rin nung nangyaring recent, very very recent na pangyayari. Kumbaga parang yun pinadama ng Pilipino na ito ang aming sentimiento sa pangyayari, and we do not agree. And maliwanag po the writing on the wall is very clear na mali po talaga yung kahit na po sinong gustong mag-justify na isipin mo po tayo pagumastan para i-deliver yung ating dating Pangulo sa ibang bansa para doon litisin. Opo, and meron ding nagkokomento na ito daw naging resulta ng local absentee voting, parang soft coup. Attorney, anong take mo dito? Well, I can agree to that. Kaya nga po, basahin niya yung mensahe at i-address niyang mabuti, because right now, hindi po maganda yung gusto na po sanang mamahinga ni Presidente Digong, because he has done his share, he's given his contribution to the people, his service to the people. Kaya lang pagka ganitong mangyayari, di pa paano po ang Opo, dito po sa kabuuan ng halalan, sir, kayo po ba ay satisfied sa kabila po ng maraming mga issue po at marami ding nananawagan na magkaroon po ng manual recount, no? At kayo rin po, meron din po kayong mga inihain na protesta yata, no? Against sa ilang mga kandidatong tumakbo nitong nakalipas na halalan dyan po sa inyong area sa Quezon City at sa iba pang mga mga national candidates po. Attorney? Doon sa eleksyon na as a whole, palagay ko I would give Chairman Garcia a good grade for giving us a very hindi may mga problema, maliliit na problema, hindi katulad ng problema ng mga nakaraang eleksyon. Umaga pa lang nag-overheat na raw yung kanilang makina at nasisira. Ako, sa aking paningin, personally, I think maganda yung naging performance ng COMELEC doon sa as far as yung voting and counting, yung pag-uusapan natin. Tingin ko po, ako lang sa aking pananaw, okay naman po. Meron nga po akong inisyu na kumbaga parang ano ang gagawin nyo kung ganito ang mangyayari. Hindi naman po nangyari, wala naman po nangyaring gano'n. Na yung binoto mo, hindi yun yung lumalabas sa results. Yung gano'n. Doon naman po sa aspetong ng aking petisyon, yun naman po pending pa, and I am hoping na the Commission and Bank will very soon issue a ruling on the petition. Pero ang problema po, hindi pa nila napapa-comment yung respondents. Pero pwede rin naman po nilang desisyonan agad yun kahit walang comment ang respondents, dahil may mga issues naman po maliwanag. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras pong ito. Patuloy po tayong magmasid. Patuloy po nating bantayan ang ating kalayaan. Marami pong mga development na ito nakarang eleksyon pong ito,
agrabyado yung lumalaban sa incumbent. Pantayan po nating mabuti. Ang kailangan po natin talaga is repasuhin natin ang ating saligang batas, baguhin natin kung kinakailangan at magkaroon tayo ng drastic electoral reform para magbago ang ating the way we vote. Kasi sa akin pong pananaw, ako lamang po ang ugat po ng korupsyon ay nagmumula sa eleksyon. Alright. Maraming salamat, Attorney. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Ayun po mga kababayan, si Attorney Virgilio Garcia ang ating nakasama ngayong umaga. Oras po sa buong Pilipinas, 8:38 na po ng umaga. Break lang tayo. Magbabalik po ang Pulisyon ng Bayan.